Salamat kay Gigi sa pagkikita natin. Oo, kung hindi sa pangugulo niya, hindi magbabakasyon si Yan Chen. Basta kapatid ko siya, sisiguraduhin kong turuan siya. Pareho ba yon? Hindi naman siya tunay na kapatid. Ampon lang si Wen Gigi. Pag sinaktan o minura mo, baka magtampo pa, at magtanim ng galit. Tigilan na natin yan, shot tayo. Oo nga, shot na lang tayo. Walang puso talaga si Wen Gigi. Hoy, si Gigi ba yon? Gigi, nandito ka na. Si Yang Che pala to. Wala naman pala. Si Yang Che, yung kasama niya, di ba? May girlfriend na si Yang Che. Nagsusumigaw pa rin si Gigi. Ate, okay ka lang? Late ka, penalty shot muna. Wen Gigi, ano bang ibig mong sabihin? Hindi ko sinasadya. Okay lang, upo muna tayo. Kumusta po, sir? Ito po ang menu namin. Gigi, pili ka ng gusto mong pagkain. Mag-order ka. Maganda to. Ito. O kaya lahat na sa pahinang to. Talagang totoong Bo Family Heiress. Ang mamahal ng mga pinili mo. Isang bote neto libo-libo. 4 na bote agad ang in-order niya. Si Kuya Che ang manlilibre ngayon. Dapat magarbo talaga. Kainan inuman na tayo. Sandali lang po. Hello. Sige, CJ. O sige na. Gigi, saan ka pupunta? Bakasyon na kapatid ko. Uuwi na ako sa utol ni Mama. Bakit umalis si Gigi? Ginamit ka pang dahilan. Ikaw muna magbayad. Bakit ako magbabayad? Di ba si Kuya Che ang manlilibre? Wen Gigi, ano ba talaga? Ikaw naman laging nagbabayad. Wala na rin akong pera. Na-freeze ang bank account. Walang-wala na talaga ako. Bala ko sana humiram kay Kuya Che. Pinatigil nyo ba talaga card niya? Wala kang pera, bakit ka umorder? Ang mamahal pa. Isang bote libo-libo. 4 na bote 10,000. Sino kaya ang makaka-afford? Wala kayong pera, bakit kayo kumain dito? Akala ko mayaman ka. Sinasabi mong ilang pong libos, mayroon pa ko. Mga 10,000. Wala talaga ko niyan. Baka naman pwede kang manghiram sa kuya mo. Ilang pong libo lang pang mayabang ka na? Ito ngang bag ko, binili ng kuya ko, 3 milyon. Pinagtatawanan niya si Yang Che eh. Di ba siya ang laking tanga kay Yang Che? Ano ba nangyari sa kanya ngayon? Wen Gigi, kanino ka nang iinsulto? Di ko lang akalain na ang gusto ko pala ay isang hampas lupa. Wen Gigi, sinong tinitingala mo? Hindi kita minamaliit. Che, di ko talaga akalain na ganito ng hirap mo. Kung alam ko lang na ganito ka kapobre, di kita pipilitin. Sayang lang oras ko. Ano ba kay ate? Bigla na lang nagbago? Yang Che, naintindihan ko na. Inosenteng mukha lang pala niya. Binabastos ka pala. Di natin kaya tong alak. Walang pera. Alis na tayo. Hi. Che, bayaran mo muna bago umalis. Wen Gigi, ikaw umorder nito ah. Eh wala akong pera. Che, tatakas ka ba sa bayaran? Wen Gigi, anong drama mo ngayon? Yan Chen, tingnan mo itsura ng kapatid mo. Wen Gigi, siya boyfriend ko. Ang cheap mo talaga. Boyfriend mo siya. Pinapaasa mo ko sa kanya, ang liberated nyo pala. Bagay talaga kayong dalawa. At ikaw, ngayon mo lang na-realize na ginagago kita. Ikaw pa ng lalaki, puro pera ng babae inaasahan. Wala ka bang hiya? Wen Gigi, gusto mo palang mamatay eh. Kuya, inaapin. Walang kwentang lalaki ang nananakit ng babae. Yan Che, isang tunay na lalaki ay hindi dapat ganyan kaiya. Hayaan mong babae ang magbayad, ako na ang sisigot. Kuya Che. Kuya Che. Kuya, hintayin mo ako. Bakit? Anong bakit? Bakit mo sinira ang relasyon mo kay Yang Che? Tama si kuya, hindi karapat-dapat ang ganoong lalaki. Sumunod ka naman pala. Kuya, noong dati, siguradong nabigo kita. Hindi. Wala akong pakialam sa'yo. Huwag mo na lang guluhin ang mga magulang. Mukhang kailangan kong humalili. Sa kahangalan ni Wen Saizi, humihingi ako ng paumanhin. Alam kong ako ang mali noon. Ginulo ko ang pamilya. Nasaktan pa kita, kuya. Kuya, mapapatawad mo ba ako ngayon? Bitawan mo ako, Wen Zaizi. Hindi na kita paniniwalaan. Tama ka. Ang mga ginawa ni Wen Saizi, walang magpapatawad niya. Itataboy mo na talaga ako sa Bao family. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo lang pinahalagahan. Kung totoong kapatid kita, kahit mag-away tayo ng madalas, kahit masaktan ko kayo, pauwiin niyo pa rin ako. Sa huli, hindi naman ako tunay na anak. Tigilan mo yung mga salita na yan. Hindi ka naman pinabayaan ng Bao family. Naku, walang epekto ang pagpapagalit sa kanya. Yan Chen, patay na si Tao Weiwei. Ano? Meron din palang tao Weiwei sa mundong ito. May nangyaring aksidente kay Tao Weiwei sa entablado. Hindi naman ako yun. Sayang ang murang edad. Kilala niyo si Tao Weiwei. Hindi naman masasabing close. Kaya lang kasi yung kuya mo, sobrang hilig sa piano performances niya. Pansin ko magkamukha kayong dalawa. Alam mo, 2 taong magkamukhang magkamukha. Paano nagkakaiba ng ganito kalaki? Ano ba talaga ang nangyayari? Isa ay sikat na pianist ang virtuoso. Isa na may kilalang socialite na ubos ang pera.
Galit pa sa'yo kuya. Iwasan mo muna siya. Hiha, may punto si ate luo-luo mo. At Lulu, mukhang si Jiluo nga ang bida rito. Sarili kong kapatid. Ako mismo ang magpaamo. Baba na tayo. Kuya, ano ba ang magkapatid? Ang magkapatid ay, kahit mag-away ng todo, pagdating ng gabi, sabay pa ring uwi para kumain. Itong batang to, biglang naging masalita. Ang gwapo naman niyang lalaki, sa itsura man o sa parang galing mismo sa nobelang bida. Walang utak talaga si Wen Saisi. Di makita ang ganito kagandang pagkakataon. Gusto pa't habulin ang isang basurang lalaki. Hoy, hindi ba't ito ang hit song ni Tao Weiwei? Ang dagat na tinitirhan ng hangin. Kilala mo ang awiting, nakasave sa phone mo ang kanyang mga kanta. Gusto mo siya? Siya ay babaeng may pambihirang, talino sa sining. Magaling sa pagpipinta at piano. Sumikat ng maaga, nagtutour sa Europa. Pagbanggit kay Tao Wei, si Boyan Chen ay nagsasalita ng madami. Pero ako kaya itong si Tao Wei, kailangan kong malaman. Mukhang si Tao Wei ay gustong-gusto ni kuya. Hinahangaan. Idolo mo siya, di ba? Bakit kayo sabay umuwi? Nakasabay ko si kuya sa cave. Zaizi, tinawag mo na siyang kuya. Ma, ako'y dating walang modo. Ito pa rin ba si Wen Zaizi? Parang ibang tao na. Ang ating Zaizi ay gumagaling ng gumagaling. Yanshen, hindi mo inaapi si ate mo. Hindi na, hindi ko pakikialaman. Ang inyong mga problema, kaarawan ni Lolo sa makalawa, huwag kalimutan. Naku, sakit ng ulo. Ayaw na ayaw ni Lolo Bo. Kay Wen Zaizi, ang ampon na ito ay kinamumuhian niya. Sinasadya galitin hanggang maospital. Kailangan kong magpanggap muli. Ma, huwag kang mag-alala. Nagbagong buhay na ako. Hindi ko nagagalitin si Lolo. Takot kaya siyang paalisin sa Bo family, kaya nagpapanggap. Wen Zaizi, hanggang kailan ka magtatago? Ang litratong ito ay katulad ng namatay ako. Patuloy ang nobela. Baka hindi ito kwento lang. Ako si Chen Jiang. Boses ni Kumusta? Ako si Chen Jiang. Sino ka? Boses ni Chen. Sino ka? Magpakilala ka. Kakapost pa lang sa nobela, Bakasyon ni Boyan Chen. At binanggit ang ilang araw, pagkakaroon ng birthday ni Lolo. Ibig sabihin, sumusunod ito sa mga nangyari at real-time na ina-update. So ang ibig sabihin, nasa totoong mundo pa rin ako at si Boyan Chen ay totoong tao. Ang kaluluwa ko ay pumasok kay Wen Saisi. Yung nagsulat ng nobelang ito, malamang malapit kay Boyan Chen. Sino kaya? Weiwei. Ihahatid kita pa uwi ni Ate Chen. Weiwei, dumalaw si Ate Chen sa'yo. Ate Chen, kung magpapatuloy ka, masisira ang kalusugan mo. Sumama si Weiwei sa'kin mula 15 anyos, mula sa di kilala hanggang international stage. Napakaraming hirap ang kanyang tiniis. Ako lang ang nakakaalam, hirap na hirap kaming umahan. Ngunit, Ayaw din ni Ate Weiwei na ganito ka. magpahinga ka muna. Babalik kaming muli ni Ate Chen. Nakakalungkot at hindi pa kita gaanong nakilala. Mali, dapat may bus dito. Kuya, tulungan kita. Birthday ng lolo mo ngayon, magbihis ka ng maayos. Na pala, kung magpapanggap ka, dapat lubusan. Kung magkakagulo ka uli, umalis ka na sa Bumanor. Mukhang malungkot si Boyan Chen. Huwag kang mag-alala, susunod ako. Saka, sabi ni Mama, mahilig si Lolo sa piano ni Tao Weiwei. Ngayon, magpe-perform ako para kay Lolo. Siguradong pareho sa tugtog ni Tao Weiwei. May handa rin akong pasalubong para sa kanya. Wala kang karapatang ihambing sa kanya. Bakit ang bigla mong naging masungit? Magpalit ka na ng damit. Kung hindi lang dahil, sa pagiging bida, hindi kita papansinin. Ang suot mong ito, klase, sexy, at malambing. Ibang-iba sa dating estilo niya. Mauna ka na, huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ako magagalit kay Lolo.
Bakit ang hirap mag-leave? Alam mo ba, bihira mag-concert si Tao Weiwei sa Pilipinas. Nag-iisang konsyerto ito. Kung mami-miss mo to, sa buong buhay mo, wala ka ng pagkakataon na marinig siyang leave. Lalong nagmukhang Tao Weiwei si Zizai. Dati hindi ko sila napagkakamalan. Pero ngayon, magkamukha na sila. Nako, hindi ba toyo nagpapakamatay para sa lalaki? Mayamang dalagang naglaslas ng pulse. Moer. Huwag niyo pukawin si Gigi. Anong kinatatakot? Narinig kong yung lalaki, isang lalaking galing sa hirap, may kasintahan ng iba. Alam ko rin, walang ibang pera yung lalaki, kundi ilan libo lang. Sobrang kuripot, pero, siya'y ampon lang ng Bo family. Ampon na walang kwenta, di tunay na mayaman yan. Bagay silang mga basura. Tumigil ka na, Moer. Bakit naman bawal sabihin? Lahat sa grupo natin, alam na nagpapakalat yan. Kawawa ang Bo family. Nampa ng ganito, walang pusong hayop. Gigi, nang ahas kang manapak. Mga dalagang mayaman ngayon, puro gulo lang alam. Aray, Weiwei, anong ginagawa mo? di kita ginulo ah. Ba't mo ko sinasaktan? Di kita ginagalaw, kahit isang daliri. Pero kung sinabi mo na, kung di kita sasampalin, sayang tong pagkakataon. Anong ginagawa mo? Bakit naman kasi kayo, laging may gulo? Kuya, siya ang unang nanapak. Nakahiga na nga ako dito. Paano kita sasaktan? Ikaw. Si Tungtong makakapagpatunay. Totoo naman, na si Gigi ang nanguna. Magkakasama kayo. Siyempre, magtutulungan kayo. Wala naman akong ginawang masama. Kung lahat kayo ay naniniwalang ako ang nanakit sa kanya, wala na akong magagawa. Lolo, hintay na niya. Tara na. Hindi pwede. Hindi ko palalampasin ang paghampas niya sa akin. Siyang Moer, tama na yan. Kahit ayaw ni Boyanshen kay Wenzaisi, pinoprotektahan pa rin niya ito. Di gaanong kalupit ang lalaking to kaysa sa itsura. Alis na. Moer, tiisin mo muna. Huwag mong sirain ang party ni Lolo Bo. Ate Chen, kamukhang kamukha ni Ate Weiwei ang babae. Paano nagkataon na may magkamukhang ganito sa mundo? Lolo. Lolo Bo, naway pagpalain ka ng lubos at mabuhay ng walang hanggan. Lolo, nais ko pong laging masaya kayo at laging malusog. Sige, mag-enjoy kayong lahat mamaya. Lolo, sana po'y magkaapo na kayo agad. Hindi ko ba gustong mag-aapo? Si Yanchen lang ang di nagmamadali. Ngayong umuwi si Yanchen, samahan niya ng mas madalas si Lolo. Lolo, ang pag-uwi ni Yanshe ay dahil kay Zaisi. Ang babae talaga, pilit pinapakulo ang tubig. Anong ginagawa mo dito? Chine check kung buhay pa. Tay, huwag po kayong magalit. Mabait na si Zaisi ngayon. Kung talagang mabait siya. Sino ang nagpa-ospital sa akin noong nakaraang taon? Pinagbawalan ko siyang pumunta. Sino ang... Si Zaisi ngayon ay talagang dikit na dikit kay Yanshe. Tay, anak siya ng kapatid ni Tito. Di ko siya kilala. Alice, Lolo, sandali lang po. ano na naman ang ginagawa niya? Bakit nandito si Atchen sa Bufam? Lolo, sabi ni Kuya, mahal na mahal niyo si Tao Weiwei. Meron akong isa niyang painting na gustong ibigay sa inyo. Kuya, sino si Tao Weiwei? Si Tao Weiwei ay world class na, sikat na pianist, pero bukod sa pagpiano, sikat din siya sa pagpipinta. May pambihirang talento siya sa sining. Parang hinabol ng langit para bigyan ng biyaya. Sayang, kinuha ng langit ng maaga. Patay na si Tao Weiwei. Masakit siguro kay Yanchen. Dahil, Bakit may painting ka ni Tao Weiwei? oo nga Gigi. Di naman nagbebenta ng painting si Tao Weiwei. Paano siya nakakuha? Peke yan sigurado. Anong kalokohan to? Lolo, fusion ang tawag sa painting na ginaya mula sa lalawigan ni Lolo. Tingnan nyo, eksakto. 3 araw pinagpaguran to. Fushan to. Paano nakilala ni Tao Weiwei ang Fushan? Paano nagkaroon si Wen Gigi ng painting ni Tao Weiwei? Tsaka fusion pa ang tema, na galing sa lalawigan ni Lolo, ang sosyalan naman. Ang lakas ng loob mo, Wen Zaisi. Peking painting ang ibibigay mo. Lolo, pwede nating tawagan ng manager. Bakit nandito ang manager ni Tao Weiwei? Matagal ko na silang inimbita. Ang original na plano ay si Wei ang magpe-perform sa aking karawan. Pero hindi ko inakala. Signature ito ni Weiwei. Ang painting na ito ay talagang gawa ni Wei. Pintura ba ni Weiwei ito bago siya pumanaw? Sigurado ka bang nakita mong mabuti? Hindi ako nagkakamali. Malakas ang personalidad sa mga gawa ni Weiwei. Kahit pirma niya ay mahirap gayahin, kaya hindi ako nagkakamali. Lolo,
Noon ako'y masyadong pasaway, kaya nagalit ka sa akin. Mula ngayon, makinig na ako kina nanay at tatay. Pati na kay kuya, hindi na kita papagalitin. Ngayong araw mo, may nagawa kang ikinatutuwa ko. May ihahanda pa ako. Piano piece para sa'yo, Lolo. Nga, si Zaizi natin, ilang taon na ring nagpiano. Noong nakaraan, para kitang nakita sa paaralan ni Wei. Nakita ka na niya sa kanyang mga pagtatanghal. Nagtanong-tanong ako ng pribado. Ang pangalan mo ay Bo Yanchen, tagapagmana ng pamilya Bo. Swerte si Weiwei sa manager niya. Marami na akong nakita, kaya tinanong ko. Gusto mo si Weiwei. Pero wala na siyang pagkakataon makilala ka. Sakto ka sa standards niya. Gusto niya matangkad at gwapo, misteryosong tipo. Pasok ako sa kondisyon niya. Anong pinag-uusapan nyo? Wala lang. Yung tugtog, para kay Tao Weiwei to. Papa, magaling si Zaizi sa piano. Akala ko hobby lang niya ang piano, pero magaling pala talaga. Mas maayos na si Gigi ngayon. Sobra nga. Kuya, sa hindi ba masahol kay Tao Weiwei? Si Tao Weiwei ay hindi tumatawag sa akin ng kuya. Ang lakas ng pagpapanggap ko, para kay Atchen, malamang nahulaan na niya ako. Pero paano nalaman ni Buyanche? Wala ka namang lagnat, bakit ka nagsasalita ng ganyan? O baka naman sobrang galing ko, kaya ako napagkamalang si Tao Weiwei. Walang maniniwala sa transmigrasyon. Maiisipang baliw lang ako at patay na si Tao Wei. Ako na lang si Wen Zaizi mula ngayon. Papalitan ko ang tingin sa akin ni Lolo. Ano pa ba ang inaasahan ko? Tungtong, hindi ko matanggap to. Nagulat ako kay Gigi kanina. Ang galing niyang, nakuha pang sumikat, dinalawang sampal pa niya ako, nagpanggap pang inosente, ako pa ang sinisi, hindi ito katulad niya, noong dati pa, nakipagsabayan na sana siya, tama ka, nagbago si Gigi ngayon. Gusto mo bang pahirapan natin siya? Tutulungan ko kayo, basta sekreto ito. Nagsisinungaling sa likuran ng iba, at nahuli mismo ng may-ari. Nakakakahiya no, Zaizi, hindi ko ibig sabihin yun. Pag-usapan nyo na lang, bibisitahin ko na si Lolo. Madami ang pumipilit uminom sa kanya, sa'yo na to. Ako na sa aking minamahal, hahanapin ko na ang aking mahal. Sa tingin mo iisa lang sila. Kamukhang kamukha niya si Zaizi. Pero hindi siya yon. Oo nga, nakita ko mismo ang kanyang kremasayon. Sino ka talaga? Bo Yanchen, ang gwapo mo. Hoy Istokwa. Ang pogi naman. Parang leading man ko sa pangarap. Bo Yanchen. Mahal na mahal kita. Nagsisimula ka ng magsalita ng kalokohan sa pagkalasing. Parang narinig ko kay Weiwei, ang pangalan ni Bo Yanchen. Nasaan na? Tigilan mo na yung nobela, magsisimula na ang konsyerto. Naiinis ako sa nobelang ito. Bakit ka galit na galit? Yung bida sa nobelang si Buyanche, tagapagmana ng Bo Corporation, isang 6-3 na gwapong lalaki. At sundalo pa.
Kahit alin sa mga katangiang ito, sobrang premium na 'di ba? Kasama pa yung kapatid niya. Walang utang na loob na si Wen Saisi. Gusto ko na sanang pumasok sa self para sampalin siya. Bo Yanchen. Pamilyar yung pangalan Siya yun. Ma, masakit ang ulo ko. Sino ba nang nagpabili sa yung uminom ng ganun kagabi? Pasensya na, ma, hindi ko na ito ulitin. Alainan. Ayos lang yan. Uminom ka muna ng mainit na gatas. Kuya, kumusta yung ginawa ko kagabi? Ang bait-bait ni Zaisi kagabi. Kuya, huwag kang mag-alala. Sa mga susunod, magpapakabait na ako. Hindi na ako magkakaproblema. Chen, pwede bang umuwi na ako ng maaga? May competition ka sa ibang bansa sa day after tomorrow. Dapat mag-ensayo ka ng mabuti. Kaarawan ng kaibigan ko. Gusto niyang sumama ako sa bar. Pumunta sa bar, hindi pwede. Chen, susundin ko ang sinabi, hindi ako magkakagulo. Mag-ensayo ka na. Wala akong pakialam sa'yo. Bakit hindi mo purihin ang kapatid mo? Zaisi, Hija, ganyan talaga ang kuya mo. Malamig ang mukha pero mabait ang puso. Huwag mo sanang damdamin. Si Wen Zaisi. Bakit siya nandito? Tamang oras ang dati. Kahapon, 2 sampal ang ginawa niya sa akin. Hindi ko pa binalik. Dapat siyang pagbantaan ko ngayon. Moer, anong gagawin mo? Shege, Wen Gigi. Chen. Chen. Alam mo na kung sino ako. Wei. Ako to. Wei. Pasensya na. Kasalanan ko, hindi kita naprotektahan. Ano talaga ang nangyari? Patay na ako talaga. Pero hindi ko alam kung paano. Ginamit ko ang katawan ni Wen Saisi. Nakakagulat, di ba? Ikaw lang ang nagtiwala sa akin. Okay lang, Wei. Basta buhay ka. Kahit sino ka man. Hindi yan importante. Salamat, Chen. Noong nakaraan, grabe kanyang inapi. Ngayon, hindi natin siya palalampasin. Linlin. Gusto mo ba ako? O yung may pera? Shege, anong ibig mong sabihin? Kukunin ko siya ngayong gabi. Para, maikulong siya sa akin. Gusto mo siyang matulog. Lalaki kita Huwag mong kalimutan, nitong 6 na buwan, si Wen Gigi ang sumuporta sa akin. Sige, pero, si Wen Gigi ngayon, hindi basta-basta. Shege, labag to sa batas, di ba? Walang problema. Alam ng lahat na gusto niya. Dalhin mo ang alak na ito sa table number 12. Sabihin mo, galing to sa 3 babae doon. Miss, ito'y mula sa 3 binibini sa table ninyo. Iwan mo na. Kapag may bigay ng walang dahilan, may masamang balak yan. Bastos. Ayaw sa mahinahon, huwag kang magtaka kung magasgasan tayo. Ano ba ang pakay niya? Binabastos ako. Si Wen Zaisi, ganyan talaga siya. Dapat siyang turuan ng leksyon. Chen, tawagan mo ako pag uwi. Oo, Wei, mahal kita. Oh Wei, yung si Bo Yanchen. Chen, hindi ka maniniwala nito. Yung karakter sa libro, totoo palang tao. Ako mismo ay nakilala ang taong katulad ng pangarap ko. Susundan ko siya. Hoy, si Bo Yanchen, may gusto sa'yo. Nako. Kuya Che, may bagong bukas na kwarto sa kanto. Saan siya? Ngayon lang talaga siya makakatakas.
Yang Che, Gigi, ako to. Hindi mo ba ako gusto? Ako na ang bahala sa'yo. Dapat masaya ka nga. Yang Che. Kung gagalawin mo ko, pagsisilbihan mo lahat ng kulungan. Si Wen Gigi. Alam ng lahat na gusto mo ko, kung sakaling may mangyari. Sa paningin nila, pumayag ka ng kusa. Huwag mo akong hawakan. Hindi ka papatawarin ng kapatid ko. Gaganti ang Bo family sa'yo. Huwag mo kong takutin. Alam ng lahat, ulila ka. Kuya Che. Kuya Che. May dala si Shang Moer. Para kay Gigi ito. Bilisan natin. Kailangan na nating umalis. Sa ngayon, palalampasin kita. Ang init. Anong gamot binigay sa akin ni Yang Che? Nakita ko si Yang Che kanina. Kakakilos mo lang, no? Puntahan. Isampin niyo siya. Nanay. Bakit di ka pa natutulog? Naghihintay ako kay Zaisi. Hindi pa siya umuwi. Nay, matanda na siya. Kailan siya uwi? Desisyon na niya yun. Pero di ako mapalagay. Nag-aalala ako sa kalagayan niya. Nay, lalabas muna ako. Di kaya namatay sa lamig si Gigi. Taginit naman ngayon. Mahirap magkalamig sa panahong to. Pananakot lang yun sa kanya. Tara na, aalis din siya pag nagising. Magiging world-class pianist ka. Zaisi, gising na. Bo Yanshen, Zaisi, huwag kang matakot. hindi ako si Zaisi. Sino ka nga ba? Anong pangalan mo? Ba't ang init nito? Bo Yanshen, ang lamig ng kamay mo. Binigyan ka pala nila ng ganitong klaseng droga. Bo Yanshen, huwag kang aalis. Ako ang kuya mo. Hindi ako si Zaisi. Ikaw ba si Wen Zaisi? Ako. Kuya mo ba ako? Bo Yanshen, huwag kang gagalaw. Nene, paano ka na droga? Si Botong ang tumawag sa akin. Malamang kapatid mong babae ang may gawa. Si Gigi at Moer, kahit laging nag-aaway, alam pa rin ni Moer ang limitasyon. Ikaw naman, ngayon sa batang ito, ang bait-bait mo na. Jinya. Sa palagay mo. Siya pa ba ang Wen Zaisi na kilala natin? Yan Chen, ano ang ibig mong sabihin? Nitong mga huling araw si Gigi, parang ibang tao na talaga. Hindi na nanggugulo. Mukhang naging masunurin pa. Nakakuha pa nga ng painting ni Tao Weiwei. Magaling din sa piano. Lahat ito ay mga katangian ni Tao Weiwei. Talagang lahat ng katangiang to ni Tao Wei. Gigi, parang sinakop ka ni Tao Weiwei. Ang ganitong bagay. Naniniwala ka? Hindi ako naniniwala. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin alam. Tungkol sa nangyari kanina, bigyan mo ako ng paliwanag. Huwag kang mag-alala. Hindi ko palalampasin to kay Moer. Sino ba ang hindi nakakaalam? Isa kang ulila?
Yang Che, gagong to. Hindi ito hotel. Si Boyan Chen ang nagligtas sa akin kagabi. Ang gwapo niya. Yung tingin niya, sobrang determinado at matatag. Sa nobela, laging nasa team si Boyan Chen. 2 beses lang magbakasyon, pero bawat bakasyon niya, para lang kay Wen Zaizi. Sasabihin mong ayaw niya kay Zaizi. Pero laging inaalagaan. Ganito kabait na lalaking nagpapa-feel safe. Hay naku. Ikaw talaga. Hindi ka makakatakas. Kuya, kahapon, salamat sa pagsagip mo sa akin. Paano kung wala ako? Ano? Kung nasa team ako, sino ang sasagip sa'yo? Eto ka, nag-aalala. Ka ba sa akin? Wala. Mag-ingat ka next time. Kuya, ako, pwede ba magtanong? Ano? Ang ganda mo talaga. Anong ginagawa mo? Wala lang. Ano ba nang iniisip mo? Ikaw, gusto mo malaman? Ayaw ko. Hay, nahihiya ka ba? Sabihin mo na. Ano nang pumasok sa isip mo? Ano ba nang gusto mong itanong? Huwag kang mag-iba ng usapan. Aalis na ko kung di ka magtatanong. Kuya, sa hinaharap, gagalit ka pa ba sa akin? Maganda ang ginagawa mo lately. So, ang ibig mong sabihin, may gusto ka sa akin? Nanghihingi ka ng higit pa. Hindi lang to paghingi, gusto ko rin. Bitawan mo si Wen Zaizi. Kuya, pwede ba, bilang isang babae, mahalin ka? Alam mo ba kung ano nung sinasabi mo? Syempre alam ko, kaya Boyan Chen. Pwede ba iyon? Di ako pwedeng paglaruan. Anong ibig mong sabihin dyan? Nasa mabababa ko sa'yo, Wen Zaizi. Magkapatid tayo. pero hinalikan kita kagabi. Sino bang magkapatid ang Hindi ba masyado maluwag sa'yo nitong huli? Parang nakakalimot ka na sa iyong katayuan. Alamin mo ang iyong lugar. Huwag kang mangarap na magkakagusto ako. Ang ugali mong mapangapi. Hindi ka talaga kaaya-aya. Pero ako noon yun, patay na parusa may pagkakataon pang magbago. Huwag mo akong hatulan, base sa nakaraan, walang hanggang parusa. Eh bakit bigla kang nagbago? Dati buhay mo nakasalalay. Kay Yang Che, ngayon ako na ang gusto. Bakit biglaan ito? At bakit na sa'yo ang dibuho ni Tao Weiwei? Sinabi ko na, gusto kong magbagong buhay. At saka, masama bang ako'y maging mabuti? Kahit papaano. Huwag kang maging katulad niya. Wen Zaizi. Maging masunodin ka. At lumayo ka sa akin. Sino siya? Pero si Boyan Chen. Ang hirap talunin, ang unang-unang dapat, ay tapusin si Yang Che. Naglakas loob pang gumamit ng droga. Nasaan si Gigi? Nanggulo na naman ba siya? Hindi po, mabait na siya nitong huli. Yan Chen, dahil bihira ka sa bahay, dumalaw ka sa pamilyang G. Tama ang tatay mo. Dapat ka nang magpakasal. Wala akong balak mag-asawa. Ang plano mo'y walang saysay. Kahit gaano mo, kamahal si Luo. Ang importante, kailangan namin ng arranged marriage sa pamilyang G. Yan Chen, isa sa inyong dalawa, ang dapat magpakasal para sa negosyo. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Dapat nais bigyan siya ng kalayaang pumili ng mapapangasawa, hindi ba? Busog na ako. Swerte ni Zai at nakilala ka. Huwag kayong alala, Direktor. Ituturing namin siyang parang aming tunay na anak. Pakiusap. Yan Chen. Bakit ninyo kami pinag-ampon sa kanya? Gusto ko ng kapatid na babae. Weiwei Tao. Kamukhang kamukha mo siya. Binabalak mo ako. Ngayon pagsasabayin natin ang lahat ng utang na loob. Gigi Wen. Paano mo kami nakita rito? Minamaliit mo ako ano. Bitawan mo siya. O tatawag ako ng pulis. Ngayon din, Tingnan natin. sino talaga ang kriminal dito? Ano ang ibig mong sabihin? Si Yang Che sa kumpanya ninyo. Binigyan ako ng droga sa bar at sinubukan akong gahasain. Ang mga tulad niyang salo dapat nakakulong na. Yang Che. Ginawa mo ba talaga? Yang kahihiyang yan?
Hindi ako, Gigi Wen. Kung totoo, magpakita ka ng ebidensya. Gusto mo ng ebidensya? CJ, eto na. Ito ang pieces footage ng hotel. Anong ginawa mo? Kitang-kita ang lahat. Sinubukan mong sirain ang ebidensya. Sayang, nakabackup na sa akin. Totoo ba ang sinasabi niya? Walang dapat ikatakot kung walang ginawang masama. Presidente Wang, wala akong ginawa na sinasabi niya. Ang mga bagay na iyon. Ngayon ka pa nahiya. Noong ginagawa mo iyon, hindi ka nahiya. Itong si Yang Che, ginawa niya kaya talaga yon? Ang ganda pa naman ng babae. Sa tingin ko totoo yan. Maganda kasi. Kaya siguro totoo. Wen Gigi, tumahimik ka. Tumahimik kayong lahat. Maghiwa-hiwalay na kayo. Bumalik na sa trabaho. Madam, kung may sasabihin ka, sa opisina na lang tayo mag-usap. Pasok. Paano mo nagawa ang nakakahiyang bagay na ito? Tito, kasalanan ko na nilagyan ko ng gamot pero gusto ako ni Wen Gigi. Siya ang nangakit sa akin. Yang Che, sabi ko na nga ba, ikaw na high school graduate. Paano ka nakapasok sa ganitong kumpanya, kaya pala tito ka niya? Miss, kasalanan ni Yang Che ito. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Babawi ako sa'yo. CJ, wala naman itong nagawa sa akin na malaking pinsala. Hindi ko rin kailangan ang bayad niya. Humingi na lang siya ng tawad. Ang perang ginastos ko sa kanya, ibalik na lang niya. Humingi ka ng tawad. Dali. Humingi ka ng tawad. Wen Gigi, kusa mo itong ginastos sa akin. Anong relasyon meron tayo? Kusa akong gumastos sa'yo. At saka, noong nag-transfer ako, hindi ko naman nilagay na kusang loob na ang mga perang iyon sa pamamagitan ng batas. Maaari kong bawiin ito ng ligat. Dagdag pa rito, maaari pa kitang kasuhan ng panloloko dahil noong pinapakiusapan mo akong mag-transfer. Ang tamis ng dila mo. Parang mandaraya. Hindi ko ibabalik sa'yo. Kung ganon, magsumbong na tayo. Ikaw na batang pasaway, may hiya ka bang gumastos ng pera ng babae? Kalkulahin mo kung magkano ang nagastos. Sabihin mo sa nanay mo, ibalik mo agad sa babae. Tiyo, hindi natin kayang bayaran yan. Magkano ba ang nagastos? Sasagutin ko ang ilan. Hindi naman ganon kalaki, isang bag ko lang. Akala ko kung magkano. Ang pinakamurang bag ko, mga 2 milyon. Magkano? Nakalimutan kong magpakilala. Ako ang kapatid ni Buyanshen, anak ng Book Corporation. Yung may bilyon-bilyong tubo kada taon. Book Corporation. Ang pagiging Wensaisi, sobrang ganda. Kahit saan, kaya kong magmayabang. Sayang, mayroon akong pusong umiibig. Gusto kong uminom ng lugaw. Hayop ka, naglakas loob kang kalabanin ng pamilya Bo. Nasaraan ka na ba ng ulo? Paano mo nagawang ibigay sa kanya ang gumastos ng ganito kalaking pera? Malaki ba? Para sa inyo, baka maging dahilan pa para maghirap kayo. Pero para sa akin, isa lamang itong bag. Bago ngayong gabi, ilipat mo ang pera sa aking account. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Wen Gigi, gusto mo ba akong pahirapan hanggang sa kamatayan? Ikaw, okay lang kung mahirap ka, pero kailangan mo pang magpanggap. Hindi mo kasalanan kung pangit ka, pero wala kang anumang talento. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ko. Mula ngayon, tawagin mo akong Ineth Wen. Ikaw, saan ka pupunta? Nasa labas ang kanyang mga bodyguard. Umupo ka. Ang saya sa bahay ngayon. Hinihintay ka naming bumalik. Para sa... Naiintindihan ko na. Gusto mong paupuin sa akin si Xiang Moore. Tungkol sa nangyari kagabi, para magluhod sa harap ko. Wag na nga, di ko na siya papansinin. Sinong magluluhod sa'yo? Sandali, sinasabi mo. Di mo ako kinu-question. Sa ginawa ko sa'yo kagabi, wala kang ginawa. Si Wen Zaizi at Xiang Moore, magkaaway ng matagal. Ang tulad ng nangyari kagabi, normal na lang talaga. Saka, kung di dahil kay Xiang Moore kagabi, na humiliit na sana ako, ni Yang Che, kahit muntik na ako mamatay sa lamig. Hindi kita pag-initan, kasi baka mahirapan ang kuya. Kapag nahirapan kuya, mahihirapan din kuya. Ayoko ngang mahirapan si kuya. Nandun din si Jilo kagabi, ang bida dito. Official couple sila sa nobela, pero di maganda ugali. Pero, sino ba talaga ang may akda? Di ko inakalang ganyan na si Gigi. Kagalang-galang ngayon, medyo naninibago ako. Ito na lang, pag-isipan mo, iwanan mo si Yang Che. Tapos, pakasal ka na kay Kuya Jin Ian. Ayoko siyang maging hipag ko. Ayoko rin. Lumayo na ako kay Yang Che. Anong pagbibitiw mo? Kagabi nga natulog ka pa sa kanya. Moore, huwag kang magsalita ng walang basihan. Moer, huwag kang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Kagabi, nung pumunta ako sa hotel, nakita ko si Yang Che, galing sa kwarto niya. Namumula ang mukha niya, gulo ang damit, malamang may nangyari. Tanungin niyo si Tungtong kung di kayo naniniwala, ha? Bakit ako laging tinatanong? Totoo ang sinabi ni Moer, kagabi. Ganito kasi.
Hindi ganyan ang nangyari. Ang nakita nyo ay mali. Kahapon nilason ako ni Yang Che. Nang siya'y magsasalita na, para guluhin ako, dumating si Xiang Moore. Tumakas siya sa takot. Grabe ka, totoo ba yan? Ako pa pala ang nakasagip sa kanya. Sino maniniwala dyan? Mahal na mahal mo naman daw siya. Ayon sa chismis. Ayon kay Gigi. Mukhang totoo. Gigi! Ang astig ng pagkasutil mo. Hindi ako nanggulo. Siya ang nanakit sa akin. Kagabi, takot na takot ako, pero walang sumaklolo. Bakit umiiyak ka pa? Pasensya na Gigi. Huwag kang umiyak. Pagkakataon ko para makuha ang awa. Saka, ang umiiyak ang binibigyan ng pabor. Iyak ka kay Buyanshe. Tama yan. Tigil na sa iyak. Nakakasama ng loob. At saka, ako naman ang nakasagip. Seyong hindi sinasadya. Pagsagot ba tawag dyan? Kung hindi dumating si Yanchen, namatay na si Gigi sa ginawa mo. Mas mabuti yun kaysa maabuso ni Yang Che. Dapat pasalamatan niya. Umalis na lang siya. Masakit to para kay Gigi. Pabayaan muna natin siya. Grabe ang nangyari kay Gigi. At saka, hindi alam ni Yanchen ang lahat. Siya mismo ang gumanti. Dati hindi naman nagpapakita ng emosyon si Yanchen dahil kay Gigi. Pero ngayon ang sama ng mukha niya. Baka magpalit na. Nang bida ang kwento ko. Magkapatid pala sila. Grabe. Kontrabida ang magiging bida. Wen Zaizi. Kain na tayo. Wen Zaizi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gutom. Kagabi. Nakarating ako. Yakapin mo ako. Huwag na, hayaan mo siya ngayon. Di ka umiyak pagkagising. Bakit umiyak kaninang hapon? Natatakot ako. Kung hindi dumating si Xiang Moore kagabi sa tamang oras. Malamang, Huwag kang mag-alala. Sa susunod, ipagtatanggol kita. halata namang ayaw mo sa akin. Pero ang bait mo pa rin sa akin. Iba kasi. Ikaw pa rin ang anak ng pamilyang Bo. Kahit anong trato ko sa'yo, habang buhay mong responsibilidad kong alagaan ka. Ang galing, kuya mong ganito, di mo pa pinahahalagahan si Wen Zaizi. Kung, kuya, sa susunod, pwede bang huwag mo na ako kamuhian? Depende sa pag-ugali mo. Ang dating ako, masyado sigurong masama. Huwag na natin pag-usapan. Pumunta ka kay Che. Bakit di mo sinabi sa akin? Takot ako, ang sungit mo kaninang umaga, pinalayo mo pa ako. Isinisi ko sa kanya ang kasalanan. Para pagsisihan niya. Paano mo inayos? Pinasuli ko lahat ng ginastos ko. Sa kanya nitong nakaraang 6 na buwan, ibinalik niya lahat. Ganoon lang kasimple. Hindi simple. Sa nakaraang kalahating taon, ginastusan ko siya ng halos 4 na milyon. Kung babayaran niya ang perang ito, mabubutas ang bulsa niya. Mangungutang siya sa lahat. Sa isang taong pera lang ang habol. Araw-araw siyang mag-aalala dahil sa pera. Iyon ang pinakamabisang parusa sa kanya. Ikaw, hindi ako masisisi kung bakit ko siya ginastusan ng malaki. Alam ko, sa susunod, pumili ka ng lalaking matino. Sige na, alam ko na. Nag-ingat na ako sa pagpili ng kuya. Tama na. Naghihintay ang mga magulang natin. Alis na tayo. Nanay, tatay. Kumain ka ng marami. Salamat po, tat. Gigi, anak, hindi pwedeng puro laro ang ginagawa mo. Anong plano mo sa kinabukasan? Sinusuportahan kita sa anumang gusto mo. Ang pamilya Bo kay Wen Zaizi ay talagang napakabait. Gusto ko pong magpatuloy sa pian at sumali sa international competition. Sige, ipapasabi ko sa nanay mong ayusin. Kain na kayo. Salamat po, tat. Yanchen, bago ka bumalik sa trabaho, dumaan ka muna sa pamilya G. Anong gagawin natin sa pamilya G? Hindi yung pagpapakasal. Si Je. Kuya, sandali. Pinapapunta ka ni tatay sa pamilya G. Para saan ba yun? Wala lang. Magpahinga ka na. Anong sikreto ang tinatago mo sa akin? Tio at Chia. Nandito na si Yanchen, nandito na naman kayo. Bakit pa nagdala ng maraming gamit? Narito rin si Zaizi. Lolo, asikasuhin mo ang kapatid mo. Zaizi, tara na sa loob. Nakakapagod magpanggap ng ngiti, di ba? Yanchen, umupo ka. Pasok na kayo. Yanchen, halika, kumain ka ng prutas. Huwag kang mahiya. Kayong dalawa, kailan babalik sa grupo? Sa susunod na linggo. Ngayong taon ba? May isa pang bakasyon. Plano sa pagtatapos ng taon. Kailan ka babalik? Ang usapin ninyong dalawa ni Lolo, sabay na asikasuhin. Anong usapan? Siyempre tungkol sa kasal. Nay, ang magulang ninyong dalawa, hindi pa nagkakasundo. Yanchen,
Bago ka bumalik sa grupo, magkita muna tayong magkakamag-anak. Hintayin muna naming mag-usap. Bigla ko lang. Gusto maglakad sa hardin. Ano na iniisip mo? Wen Zaizi. Lumingon ka. Kailangan ba talagang si Jilo? Siya ang pinakaangkop na mapapangasawa. Pinili mo ang pinakaangko, hindi ang pinakamamahal. Hala na. Umuwi na tayo. Bo Yanshen, hindi ba ako pwedeng Hindi pwede. Ikaw si Wei Wei. Wei Wei. Di ko inaasahang makikita ko siya rito. Ako si Wen Zaizi. Hindi Weiwei. Grabe ang pagkakatulad ng kaluluwa. Si Ate Chen lang ang may alam. Pasensya na, nagkamali ako ng pagkakilala. Ang dami mong ininom. Malungkot ka ba? Paano ko sasabihin? Noong bata pa ako, piano lang ang inatupag. Bihira makihalubilo sa iba. Hirap na hirap ako para may matipuhan. Pero hindi niya ako gusto. Bata ka palang nagpipiano na. Halos buhay ko na ang piano. Bakit nakapatay ang ilaw? Di pa ba? Inay, maghihintay pa ako. Noon ikaw pa ang nagsasabi. Tingnan mo sarili mo ngayon. Binibini. Kahit anong inumin mo, di mawawala ang lungkot. Gusto kong magtugtog dito. Ganoon ba? Yung babaeng gusto ko, mahilig din tumugtog dito. Ang lugar na ito. Simula ng pangarap. Dito ka nakatira, di ba? Zupi, kasintahan ni Tao Wei. Kayo ba ang pamilya ni Gigi? Lasing na siya. Baka sumakit ang ulo niya. Pakuluan mo ng honey water para sa kanya. Gusto ni Tao Wei Wei ng honey water, no? Kilala mo si Wei Wei? Nakita na kita dati sa concert ni Wei Wei. May isang bagay na dapat kong sabihin. Ano? Ang pangalan niya ay Wen Zaizi, hindi si Tao Wei Wei. Naiintindihan ko na. Hindi na muling mabubuhay ang patay. Malinaw na ang ulo mo. Huwag ka nang maglalasing sa harap ng hindi mo kakilala. Mabuti naman siyang tao. Hindi niya ako sasaktan. Paano mo nasabing mabuti siya? Magkakilala kayo? Hindi. Bakit hindi ka pa natutulog? Tulog na ako. Magpahinga ka ng maaga. Bo Yanshen. Nakakaramdam ako ng matinding kalungkutan. Isa akong ulila. Lumaki ako sa orphanage. Bago ko nakilala si Sister Chen, kahit apelyido, wala akong taglay. Siya ang nagbigay ng pangalan sa akin. Inaruga niya ako. Sa mahabang panahon, nakatira ako sa sarili kong mundo. Nag-aral ng piano at painting. Bihira akong makipag-ugnayan sa labas. Kaya hindi ko alam paano magmahal ng tama. Ngunit nananabik akong mahalin. Alam kong mapili ako. At puno ng pantasya ang pag-ibig ko. Mahal kita. Mapili ka sa pag-ibig pero gusto mo siyang Che. Si Jilo lang ba talaga? Wala nang iba kundi siya. Wen Zaizi, tatanungin kita ng isang bagay. Ano ba talaga ang relasyon niyo ni Tao Wei? Bakit si Bo Yanshen laging hinahanap si Tao Wei? Wen Zaizi, gusto kong malaman ang totoo. Huling tanong ko na to sa'yo. Kami niya, hindi talaga magkakilala. Bago siya umuwi para sa konsyerto, nagkita kami sa kapehan. Magkamukha daw kami. Yung floating mountain painting. Regalo niya rin sa akin. Ano ba talaga ang inaasahan ko? Hindi ito para sa akin. Ako si Tao Wei. May sarili akong pangarap na hindi dapat ako. Nakatutok lang kay Bo Yanshen. Pero Tao Wei, talaga bang masaya ka na isusuko mo na lang pero yung pagtanggi niya? Sobrang halata na. Gigi Anong ginagawa mo dito? Gigi kwentuhan mo naman ako tungkol sa inyong punta sa G-Family. Si Botong sa novel hindi masama. Mahilig lang siyang sa mga main character umikot. Di mo alam kung anong ginagawa. Parang walang ginagawa. Wala namang kwentahan dito. Bakit ka malungkot? Baka dahil ikakasal si Yanshen kay Ji Luo. Gigi, sasabihin ko sa'yo. Sa tingin ko ngayon, hindi siya karapat-dapat kay Kuya Yanshen. Malungkot ako. Sa pagpapakasal niya kay Jill, anong kinalaman? Hindi niya alam na may gusto ako kay Bo Yanshen. Kasi sa palagay ko, may gusto si Kuya Yanshen sa'yo.
Alam mo ba sinasabi mo? Pseudo-sibling romance yan. Ang sarap pag-usapan. Si Botong pala sobrang moderno. GG. Kunin mo si Kuya Yanchen. Tapatan ng bida. Ikaw na ang bahala. Sandali. Anong bid? Halos nahalata na ba tayo? Wala lang. Uuwi na muna ako. Nabanggit sa latest chapter, si Boyanshen at ang G family magkakasal para sa alliance. At sinulat din si Yang Che. Naglagay ng gamot kay Wen Zaizi at kay Xiang Moore sa pananakit kay Wen ang nakakaalam ng lahat ito. Baka naman. GG ah. Kunin mo si Yanchen ge. Patumbahin ang bida. Ikaw na ang bahala. Ang may akda ay si But. Kaya pala gusto niya makisalamuha sa mga main character. Nang basta-basta. GG ah. Array. Ang nakakahiyang sikreto kong ito, di na may tatago. Papalitan ko si Jiluo, para ikay umangat. Paano mo nalaman na gusto ko si Boyanshen? Manunulat ako ng novels eh. Matalas ang intuit ayon ko. At sigurado ako, may feeling si Yanchen ge sa'yo. Espesyal talaga. Pero pakakasalan niya si Jiluo. Di ko nakikita, na may gusto siya kay Jiluo Jia. Sa mga pamilyang tulad namin, marriage alliance lang talaga. Pumili ka na, mayaman at makapangyarihan. O kaya naman, sikat at may prestihiyo. Ganun pala. Paano? Ang considered na sikat. Siguro katulad ni Tao Weiwei na, world-class pianist. Yanchen, di pwedeng bukas na lang bumalik sa... Aalis na ako. Lanan. May emergency mission. Wen Zaizi. Ano nang nangyari, kuya? Ingat. Wei Yanchen. Paano kung hindi ako si Wen Zaizi? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kung makakamtan ko ang taas ni Tao Wei, masasang-ayunan na kaya ako ni na tatay at lolo. Wen Zaizi. Hindi mo maaabot sa iyong buhay ang antas ni Tao Weiwei. Kung kaya ko ito. Bigyan mo ako ng konting oras. Talagang kaya ko to. Hoy, Chen, gusto kong sumali bilang si Wen Zaizi sa kompetisyon. Tao Weiwei, ganito na lang ba, ayaw mo pang sumuko? Hoy, Weiwei, saan ka pupunta? Para mawala na ang pag-asa ko. Kung mawawala ang pag-asa, babalik ako bilang Tao Weiwei. Sige, maghihintay ako. Kahit anong desisyon ang gawin mo. Nandito lang si Ate Chen para sa... Maging alerto ka. Wen Zaizi. 13 taon kitang minahal, Tao Weiwei. Dahil sa pagmamahal. Inampun kita na kahawig niya. Pasensya na. Weiwei. Pwede mo ba akong sabihan, bakit pag-alis mo? Lalo siyang nagmukhang katulad mo. Boss, may babae naghahanap sa'yo. Hoy boss. May nakapasok sa mata. Sino ang nagpauwi sa'yo dito? Ako mismo ang pumunta. Hindi ito dapat mong puntahan. Umalis ka. Pero pumunta pa rin ako. May hinihinging kasagutan ako. Anong kasagutan? Boyanshen. Gusto mo ba talaga o hindi makipagrelasyon sa akin? Kapatid kita sa dugo. Aalagaan kita habang buhay. Boyanshen. Naniniwala akong wala kang mahal. Kung hindi sa ugali mo, di mo pakakasalan si Jiluo. Huling tanong ko na, gusto mo ba talaga sa akin? Maging tayo. Kung ang magiging mabait na si Wen Zaizi. Kung hindi, magpapaalam na ako. Itutuloy ko ang buhay ko.
Boy Yanshen, magsalita ka. Wen Zaizi. May mahal na ako. 13 taon ko siyang minahal. Halos kalahati ng buhay ko. Kung hindi siya, kahit sino na lang, 13 taon mo palang mahal? di na niya ako kilala. Sa 13 taon kong pag-ibig, ako'y maingat at nakaambang parati. Paano ka makakapantay sa pwesto niya? Hanggang dito na lang. Wala nang saysayang paghabol mo. Ganitong lalaki, mapagtimpi at tapat. Kapag may pumasok na sa puso, wala nang puwang. Para sa iba. Wei, naayos ko na rito. Pagkalipas ng ilang araw, i-anunsyo kong depresyon ang dahilan ng pag-alis mo. Kaya ka nagpanggap na patay. Ang pagbabalik mo, dahil gumaling ka na. Siyempre, ikaw pa rin si Wenji. Sa tamang panahon, ibubunyag ko ang katotohanan na ikaw ang mayamang heiress ng Bo family. Para magiging iisang tao na lang kayo, ni Wenji at Tao Weiwei. Sa panahong iyon, ako'y magiging parehong batang si Wen Zaizi. At sikat na si Tao Weiwei. Chen. Salamat sa'yo. Huwag kang maiyang magpasalamat sa'kin. Oo nga pala, pinawalang bisa ko na ang pagkakakilanlan mo bilang Tao Weiwei. Ang mga dating ari-arian mo, nailipat ko na rin sa pangalan ni Wenji. Mula ngayon, ang Tao Weiwei ay magiging stage name mo na lang. Okay lang yan. Masaya na ako sa ganitong kalagayan. Tara na, magsisimula na ang konsyerto. CJ. Gigi, anak, naaksidente ang nanay mo. Magmadali kang umuwi. Nay, Ang hirap ng leave ng kuya mo. Kahapon pa nakarating. Bakit ngayon ka lang dumating? Mas mabuti pa ang tunay na anak kaysa ampon. Ang sosyal ng suot, baka nagkakagulo kung saan. Moer, manahimik ka na lang muna. Lolo, pasensya na po. Nasa Europe po ako. Makakauwi pa lang after 2 tandang bawas 3 araw. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Kumusta na si Mama? Gigi, nagising kanina ang tiyahin. At muling nakatulog. Pasensya na. Okay lang yan, Gigi. Hindi ka magagalit ng nanay mo. Saan ka napunta? 2 buwang hindi umuwi. Panghuli siya sa Europe. Naghahanda para sa konsyerto. Ang kakayahan niya. Sapat ba para sa konsyerto? Ang kakayahan niya. Sapat ba para sa isang concert? Maraming premyo ang napanalunan ni Gigi. Naiinis lang ako sa kanya. Lolo, noong birthday mo, binigyan ka ni Gigi ng fusion painting. Hindi naman ganito dati. Bakit ang praktikal mo? Ako ang totoong lolo mo. Kanino ka kakampi? Pero si Gigi, kapamilya rin natin. Sige na. Huwag na natin pag-usapan. Maaga ang bakasyon ni Yanshen. Sa tingin ko, ang relasyon nila ni Lolo, asikasuhin na natin. Nagmamadali ba tayo? Nagmamadali ba ako? 1 taon nang naantala. Yan, Chen. Ano ang masasabi mo dito? Gawin na natin ito. CJ, walang bakasyon si Yanshen. Ang engagement party, 3 araw pa. Pagkatapos ng bagong taon, saka na ang kasal. Nanay. Zaizi. Paumanhin. Mula nang ampunin mo ako. Palagi mo akong minahal. Pinagtiyagaan mo ako. Parang tunay kong ina. Ngayong may problema ka, ako pa ang huli nakarating dito. Si Wen Gigi. Nagbago talaga. Ang tingin ni Yanshen kay Zaizi, napakalambing. Okay lang. Masaya ako na maging nanay mo. Dowry. 8.8 milyon na dowry. Ang iba pang gawing first class kahit anong hiling ng G family. Susundin natin. Lolo, talaga bang si Jiluwa na? Si Jiluo, hindi ideal na manugang. Simulat sa pool. Gusto ko si Tao Weiwei. Lolo, patay na si Tao Weiwei. Naaalala ko. Una kong hinangaan, si Yanshen, lagi niyang pinapatugtog. Mga piano piece ni Tao Weiwei. Nang maglao, nakakuha ako ng marami. Pintura ni Tao Weiwei. Unti-unti, nahumaling na rin ako sa kanya. Oo nga, pinapadalhan din ako ni Yanchen. Akala ko sa dakong huli, isasama niya yung pianista dito sa bahay. Ngunit masakit ang tadhana. Ang mga nagawa at karangalan ni Tao Wei, karapat dapat sa angkan ng buwan. Hindi ba, si Kuya Yanshen noon, may gusto kay Tao Weiwei. Ako ang may gusto sa kanya. Anong balak mo? Wala lang. Naiisip ko lang na si kuya ko ay duwag. Anong kalokohan sinasabi mo? Bo Yanshen. Walang galang. Tawagin mong kuya. 13 taon ay hindi sapat. Para maging matapang ka, Win Zai Zai. Maliban lang kanina sa baba, mula nang umuwi ka, hindi mo ako kinausap. Galit ka ba sa akin?
Hindi ba ito ang Wenzaisi na gusto mo? Mabait, sunod-sunuran, tahimik na nakaupo, hindi ba maganda? Tigilan mo yung pagpapatawa. Pagiging tahimik ay pagpapatawa? Balik tayo sa usapan. Sa harap ko, lagi kang ganyan, kalmado at walang emosyon. Hindi ko alam kung paano ka magwawala. Bo Yanshen, pustahan tayo. Anong pustahan? Pipili, talikuran ang kasal na ito. Ano ang tayo? Pustahan kita. Mawawalang sayo ang pagmamahal ni Wenzaisi. Kuya, galit ka pa rin sa mga sinasabi ko. Hoy, Bumaba ka agad. CJ, Zupijij, hintayin mo ako. Bababa na ako. Kailan ka pa naging close kay Zupi? Bakit? Kahit pakikipagkaibigan ko, pinapakialaman mo na rin. Wala akong ganun. Yan Chenge. Buhay pa si Tao Weiwei. Ano? 5 minuto ang nakalipas. Nag-post siya sa kanyang social media ng bagong update. Hala, ang art studio ni Wenzaisi. Bakit puro kay Tao Weiwei ang larawan? Yanshen, pinapakilos ko ang katulong na ayusin ang studio ni Zaisi. Ang laman pala, puro paintings ni Tao Wei. Nakuha niya kaya yan? Di naman marunong magpinta si Gigi. Ba't siya may studio? 5 buwan na ang nakaraan. Bigla niya akong hiningian. Gusto daw matutong magpinta. Ang lagda na to, style ni Tao Weiwei talaga. Kung gusto mo, gagawin kong mabait at sunod-sunurang Wenzaisi. Kung ayaw mo, magpapaubaya na ako sa sariling buhay ko. Magpustahan na lang tayo. Anong pusta? Pipili, talikuran ang kasal na Ano ang taya? ang pusta ko. Mawawala sa'yo ang pag-ibig ni Wenzaisi. Parang may bulaklak ang mukha ko. Kanina mo pa ako tinitingnan. Buhay ka pa pala. Ang laking saya ko nang malaman. Si Ate Chen ba ang naglihim sakin? Balak mo pang itago sakin? Depression nga. Nagpagaling ng palihim. Pero hindi naman kita nakikita na may depression ka. Sige na, humingi ako ng tawad kay Kuya Zupe. Oo nga pala, ang comeback performance mo. Dito mo talaga sa lungsod gagawin? Dito sa lungsod na ito. Nagsimula ang pangarap ko. Bakit gabi na? Hindi pa umuwi si Gigi? Matanda na si Zaisi. Dapat may sarili ng... Natatakot lang ako. Baka makipag-gimik kay Yang Che. Huwag kang mag-alala. Kanina pa sumundok si Zupi. Nakita ko pang niyakap niya si Zaisi. Hindi naman siya umiwas. Joe Pei. Yung presidente ng Joe Group. Nakita ko na siya last year. Mukhang matalino at presentable. Bagay naman sa pamilya natin. Paano sila nagkakilala? Wala akong alam dyan. Matulog na tayo. Yanshen, hanggang ngayon kapag gising. Ma. Gusto kong kanselahin ang engagement party. Bakit bigla? Naisip mo, May taong gusto kong pakasalan. CJ, payag na ako. Ma, tulungan mo ako. Tawagan mo si Zaisi para umuwi na siya. Yanshen, hindi... Yanshen, hindi ba't Hindi. Subukan mo ang sayo. Hello, nanay. Zaisi bakit hindi mo sinagot ang tawag ni kuya? Baka hindi narinig. Huwag mong sabihin, nag-away kayo ni kuya. Magkakapamilya, gaano man mag-away, magkapatid pa rin. Huwag kang magtampo. Nanay, hindi kami nag-away ni kuya. CJ, umuwi ka na at samahan ako. Nanay, abala ako ngayon. Pagkatapos ko, uuwi na ako. At saka, yung kasal ni kuya, hindi na ako sasama. Hihintayin mo ba ako bago ka uwi sa Binitawan na niya. Biglang ayaw ni Yanshen magpakasal. Pero kay Zaisi naman, hindi siya. Hindi. Yanshen, marunong magpasensya. Huwag kang mag-alala. Bakit bigla mong kinansela? Paano ako magpaliwanag sa G-Family? Nakakahiya talaga. Tatay, huwag po kayong magpanik. Tatay, ayaw ni Yanshen kay Lulu. Huwag mong sabihin. Sabihin mo, sumang-ayon ka na. Bakit biglang nagbago? Lolo, gusto kong pakasalan si Tao Weiwei. Hindi ko inakala. Si Tao Weiwei, nagpanggap na patay para magretiro. Kung gusto mo siya, bakit hindi mo sinubukan noon? Hindi kami magkakilala.
Ano ang sinabi mo? Hindi ka man lang niya Matagal nang lihim na may gusto si Kuya Yanchen kay Tao Weiwei. Ni hindi nga siya kilala nung babae. Biglang bagsak ang hopeless romantic. May bago na namang istorya para sa nobela. Wala akong lakas ng loob. Bakit pa ako nagkaroon ng walang kwentang apo? Ako na ang bahala sa pamilya G. Lolo, comeback concert ni Tao Weiwei. Dito mismo sa lungsod natin. Bukas, puntahan natin lahat. Sige na. Di pa ako nakakanood ng live niya. Hilig mo pa rin sa mga nobela, no? Gulat ako sa pagbabago ng nakaraan kong bida. Tingnan natin kung may papalit. Yung kay Bo Yanchen. Ano ba talaga ang nangyayari? 13 taon niya akong pinagtiisan. Pero hindi niya pinahalata. Wala akong maibabalik na kabutihan. Kaya pakakasalan ko na lang siya. Hala, magpapakasal. Pero, papaasahin ko muna siya ng kaunti. Bakit mo gagawin yun? Napakabuti niyang tao talaga. Noong ako pa si Wenziza, napakagandang kuya niya. Kahit anong pagkakamali ko, lagi niya akong ipagtatanggol. Anak ka pa rin ng pamilyang Bo. Kahit ano ng ugali ko sa'yo. Sa buhay ko, responsibilidad ko to palagi. Mabuting anak din siya. Handang magpakasal para sa pamilya. Lalo na't responsable siyang, pero hindi siya isang mabuting sarili. Nakalimutan niya ang sarili niya. Paano nangyari yun? Napakatamlay ng pag-ibig niya. 13 taong nagdaan, hindi pa rin siya lumapit sakit. Masyado siyang nagtimpi, nagpipigil, nakukulong. Hindi siya masaya. Anong kinalaman ng pagpaasa mo sa kanyang kalagayan? Gusto kong makita siyang mabuwag. Gusto kong malaman kung kaya niyang tanggalin ang malamig niyang balat kayo at lakasang magpahayag ng pagmamahal sakit. Ikaw talaga, ang galing mong man-manipula. Akala ko nga nakulong ka lang sa sarili mong mundo, sa piano at pagpipinta. Nagtataka talaga ako, kanino mo natutunan tong mga... Sa may akda ng nobela syempre. Tama na, Weiwei, ginawa kitang mas mature. Ang ganda-ganda talaga ng ating Weiwei. Kuya Jin Ian, bakit kayo nandito? Konsyerto ni Tao Weiwei. Hindi ko to palalampasin. Oo nga, matagal ka na niyang tagahanga. Tungtong, nandito ka sa konsyerto, di mo ako sinama. Moer, pamilya lang ang inimbita ngayon. Si Ate Luolu, pagkatapos ng kasunduhan bukas, magiging parte na siya. Malamang sinabi na ni Kuya Yanchen ng pribado kay Ate Luolu yan. Okay lang, more. Lolo, kumusta po tito at tito? Sige, upo na kayo. Hoy, nasaan si Kuya Yanchen? Nagpa-park pa, paparating na. Sikat na sikat talaga si Tao Weiwei. Ang daming tao dito. Sabi sa ni Kuya, magkamukha daw sina Wen Gigi at Tao Weiwei. Totoo naman, mukha silang magkambal. Pero ang dating ni Tao Weiwei, mahinhin at maamo, medyo malayo ang loob. Si Gigi naman, mas mabait at mukhang bata. Mabait siya, wala ka nang masabing maganda. Magaling talaga si Gigi sa piano. Malayo na ang narating niya. Tanungin niyo si Lolo Bo. Marunong yun sa musika. Malamang makikilala niya. Wenzize. Wala yon. Ni basic level hindi abot. Pangbahay lang yun. Ayan na nga. Si Lolo Bo na expert, sabi hindi magaling. Magsisimula na to. Wen Gigi. Zizi. Ang pagkakatulad. Parang kopya ni Gigi. Hindi lang basta pagkakatulad to. Sa totoo lang, si Tao Weiwei at Gigi ay iisa. Nasaan si Wenzize? Yung talento niya sa piano. Paano naging Tao Weiwei to? May pagkakaiba si Gigi sa kanya. Noong huli kong panood sa concert niya, noong 2021, 2 taon na ang nakalipas, mas mamabata pa siyang tingnan. Kumusta kayong lahat? Ako si Tawi. Way ng mahinahong hangin. Pero may isa pa akong pangalan. Wen Zizi. Si Zizi nga talaga. Imposible yan.
Ayon kay Lolo Bo, hindi magaling magpiano si Gigi. Marunong sa musika si Lolo Bo, hindi siya nagsasabi ng kalokohan. Tanggapin mo na, Moer, siya mismo ang umamin. Pangalan sa sining ang tao, Weiwei. Ang totoo kong pangalan ay Wen Zaizi. Narito ngayon ang mga magulang ko sa unang pagkakataon. Ang totoo, hindi nila alam ang tungkol sa pagkatao kong ito. Ngayon lang sila dumalo sa aking konsyerto. Ito ang aking comeback performance. Kaya nais kong tugtugin ang aking hit song para sa mga magulang ko. Ang anak natin, si Tao Weiwei pala. Lolo. Nais kong pakasalan si Tao Weiwei. Yan Chen. Si Yan Chen ba ay dahil sa kanya, kaya niya ako iniwan sa engagement? Weiwei. Congrats sa successful na performance mo. Tingnan mo sinong dumating. Weiwei, pasensya na, di ako nakadalo sa debo mo. Narinig mo na naman dati. Pero gusto kong palaging marinig, habang buhay na pakinggan. Ate Chen, pwede mo bang ihatid si Weiwei? Syempre, swerte ko to. CJ, magpapalit lang ako ng damit. Hintayin mo ko. Alam kong ulila ka. Di ko lang inakala, naampun ka ng mga bow. Kuya Zupi, may sasabihin ako sa'yo. Anong problema? Bigla kang naging seryoso. May taong gusto ko. Sino? Kuya Zupi. Alam ko sa puso ko, gusto mo ako. Mabuti ka naman, pero meron akong dahilan para hindi piliin ka. Gusto mo malaman bakit? Bakit? Dahil lang ulila ako. Kailangan ko ng pakiramdam ng seguridad. Sobrang sensitibo rin ang puso. Pero sa'yo, wala akong mahanap na nararamdaman ko. Kung sakali, mamimili ako ng lalaki, siguradong ituturing niya ako responsibilidad habang buhay. Kaya paano ka mapapalit sa posisyon niya? Kahit pa ang relasyon natin ay masama, aalagaan ka pa rin niya. Yung taong gusto mo, kayang ibigay sa'yo ta. Maligayang bati, Weiwei. Salamat Kuya Zupi. Talagang hindi mo ako pag-iisipan? Iwan na lang natin sa nangangailangan. Huwag kang manatiling malamig. Ito si Boyanche. Mukha ba siyang ganoon kapag nag-breakdown? Tao Weiwei. Nag-enjoy ka bang nilo? Alam mo namang sobrang gusto kita. Pero ayaw mo talagang aminin. Ikaw talaga si Tao Weiwei. Nilalayo mo ako. Inawasan mo ako, kasama pa ang ibang lalaki. Ang lapit-lapit mo sa kanila. Weiwei. Mag-usap tayo. Hindi ba't, tinanggihan mo na ako noon, naaalala ko pa, nang tanggihan mo ako, ang sakit-sakit noon. Si Wen Zaizi ang tinanggihan ko, hindi ikaw. Pero sa mga buwang iyon, ang tagal kong nasaktan. Weiwei. Pasensya na. Huli na Boyanche, bitawan mo ako. Weiwei, huwag kang ganyan magsalita sa akin. Bitawan mo na. Dat, palagi mo rin akong pinaalis. Hindi mo pakakasalan si Jilu, di ba? Ayaw mong pakasalan ko siya, ano? Hindi mo siya pakakasalan, di ba? Hindi. Yung, pustahan natin. Nanalo ako. Ano ang premyo? Mawawala sa'yo. Ang pagmamahal ni Wen Zaizi. Hinto, tumigil ka. Boyanchen, sa loob ng 13 taon, hindi mo man lang ako nilapitan. Ngayon, huwag mo na rin gawin. Tinanggihan mo si Wen Zaizi. Hindi ka na niya mamahalin. Weiwei, pakiusap huwag ganito. Gigi. Nagtago ka palang may account ni Tao Weiwei. Nga, nagsikap ng palihim para magustuhan mo.
Ang galing mo. May kapatid pala ako. Napakagaling. Hindi ka tumawag para magpapuri lang sa akin. Gusto kong malaman, may pag-asa ba kay Yanchen? Nung makita ko siya, nagdurusa kanina. Parang, natuwa pa ako. Yung totoong Yanchen na hindi nagpipigil, ay napakaloko. Gigi, kinakausap kita. Pag may nangyari sasabihin ko. Nagdurusa ka na, pinipigilan pa rin ang sarili para alagaan ako. Noong dati naman, hindi mo to gagawin. Dati, ikaw lang si Zaizi. Ganoon mo ba kamahal si Weiwei? Siguro naiisip mo na, nakakabahala, nasa katawan ni Zizi ako. Namatay si Zaizi nung araw ng pagpapatiwakal niya. Mahal. Wiwi, simula pa noon. Mahal na mahal kita. Ngayon, hindi na siya nagpipigil magmahal. Pwede ba akong magkwento? Unang beses kitang nakita nang dumaan ako sa piano room nang hindi sinasadya. Narinig kong nagpiano ka roon. Pagkatapos, sa bawat pagdaan ko, palagi kitang napiano. Napaisip ako, bakit ganun ka kahilig magpiano? Nalaman kong, ang buhay mo ay para piano at pagpipintala. Napaka-isolated mo. Ako ay isang ulila. Inampo ni At Chen mula bata. Takot na takot akong iwan, kaya kailangan kong patunayan na may silbi ako. Ang pagpiano lang ang alam kong gawin, kaya araw-araw akong nagsanay. Alam ko. Nagsiyasat ako tungkol sa'yo, at ang inaabangan ko araw-araw ay pagkatapos ng klase, pumunta sa piano room para makinig sa'yo. Araw-araw. Taon-taon. Bakit hindi mo ako nilapitan? Nooy may pangalan na ako sa sariling sikat, samantalang ako ay isang ordinaryong estudyante. Wala akong maibigay. Ang lalaking tulad mo, nakaramdam pala ng kahihiyan. Ano ang nangyari? Umalis ka ng bansa. Ako'y pumasok sa military school. Sa loob ng 12 taon, isang beses lang tayo nagkita. Noong 2021, nag-concert ako sa bansa. Muntik na hindi ma-approve ang leave ko. Siya pala'y, matyagang naghintay. Wiwi, Hindi kita sinisisi, nalulungkot lang ako na 13 taon kang hindi nagpakita. Nasaktan ako, nang tanggihan mo ako. Ilang buwan akong nalungkot. miss na miss kita nitong mga taon nang malaman kong pumanaw ka. Parang gumuho ang mundo ko. Ang gusto ko ay may naniniwala sa akin. Boyanshen, ang galing mo, at mabuti kang kuya. Kuya lang ba ang papel ko sa buhay mo? Ako lang ang kapatid mong lalaki. Ano pa ba? Ano pa ang gusto mo, kuya? Ikaw ang gusto ko. Diretsahan mo naman, parang nagkamalay na siya. Biro-birohan natin siya. Pero magkapatid tayo ah. Hinagkan mo na ako. Walang ganitong magkapatid. At saka, maging lalaki mo. Pwede rin akong maging kuya mo. Wiwi, ano ang magkapatid? Magkapatid ay kahit gabi magkasama pa rin sa hapagkainan. Linya ko dapat yan. Naalala ko lahat ng sinabi mo. Gusto mo palang humalik sa akin. Huwag kang papatalo. Huwag kang magpaloko sa ganda. Tao Weiwei, magising ka nga, pero ang gwapo talaga. Tanong ko sa'yo, Ano? alam mo ba talaga, ang gusto mo? Ikaw lang ang gusto ko. Naalala ko bigla. Ikaw ang nagsulat ng liham. Natalo ka sa kompetisyon no? Gusto kitang pasayahin. Kuya Yanchen, bakit di mo sinasagot messages ko? Ang lalaki, magpakatanga, magpakasweet, magpumilit. Tapos gamitin ang ganda. Makukuha mo na ang babae. Bakit pag pumupunta siya? Nagpapalusot ako. Ay, gising ka na, Zaizi. Nanay, alam kong ako si Tao Wei. Masaya ka ba? Siyempre masaya ako, anak. Hindi ko kailanman inakala na magkakaroon ako ng napakagaling na anak na babae na nasa pinakatanyag na dulo ng mundo. Kuya, magandang umaga. Jilo, lumabas ka ngayon. Jailu, mali ang pag-atras ko sa kasal. Ano man ang gusto mong kapalit, sabihin mo. Basta kaya kong ibigay, gagawin ko lahat. Hindi ko ito hihindihan. Yan Chen, nag-antay ako ng ilang taon. Nakahintay rin sa wakas. Hindi ako aatras. Pangit ng kalalabasan, kahiyaan sa parehong pamilya. Wala akong pakialam. Mahal kita. Gusto kitang makasama. Ano bang gusto mo sa akin? Bakit bigla mo natanong yan? Mula noong nagmilitar ako, mahigit 10 taon, halos hindi tayo nagkita. Kilala mo ba ako para sabihing mahal mo? Ang gusto mo ay ang aking estadong makapagpapasaya sa'yo. Hindi. Bata pa lang gusto na kita. Jailu, may mahal na akong iba. Magkasundo na lang tayo. Tapusin na natin ng maayos.
Tao Weiwei. Ikaw pala talaga ang dahil. Kuya kanina pa, pero di mo pinahalagahan ang isang maganda. Bakit ko siya pakakasalan? Nagbibiro ka pa ngayon? Dapat kong magpanggap na di nakakita. Yan Chen, may gagawin kami ng tatay mo mamaya. Samahan mo si Zaizai kumain sa labas. Pagkatapos kumain, kung wala namang gagawin, pwedeng dalhin ka ni Zaizai. Manood ng scene, parang halata masyado. Kuya mo, di pa nakakapanood sa sinihan. CJ. Ikaw ba madalas manood ng scene? Anong problema? Di ka talaga nakakapanood ng scene. Sanay ka sa proseso. Nakapanood na ako kasama si Zupi. Yung nakikilalang boyfriend sa internet. Kuya, interesado ka pa sa showbiz chika? Hindi naman masyadong pinapansin. Noong nasa concert tour ako, laging may bulaklak si Zupi. Siguro, madalas siyang sumama sa akin, kaya nagkaganon. Akala nila, boyfriend ko siya. Bakit di mo linawi? Sino bang maniniwala sa chismis? 13 taon kitang hinanap. Akala mo boyfriend ko siya. Duwag ka namang kuya, di mo man lang inalam, nagtatago ng pagmamahal. Hindi. Nasa Europe ka noon at espesyal ang estado ko, kaya di makalabas. Dito kaduwagan, kundi kawalan ng tiwala. Di ko alam kung paano lalapit, pero di ko sinukuan. Di ko tinalikuran. Ano ibig mong sabihin? Sa birthday ni Lolo, ipinatawag kita sa ngalan niya. Gusto kitang makilala, ng maayos at seryoso. Naanyayahan ko na sila dati pa. Ang plano sana, magpe-perform si Weiwei rito. Pero hindi ko inakala. Pasensya na. Kahit na nahuli, hindi ako mawawala. Salamat. Sa pagdating mo sa buhay ko. Ngayon ko lang nalaman, may plano ka palang lahat. Kayong dalawa, nagjojowa kayo? Ibigay mo sa akin. Burahin mo na yan. Bakit naman, Wen Gigi? Hindi ko akalain. Kayong dalawang peking magkapatid, nagtatagong nagmamahalan, lalo kung hindi inakala, ikaw, Wen Gigi, ay si Tao Weiwei pala, isang bobo at walang utak na babae. Paano mangyayari yun? Impossible pero totoo. Sa totoo lang, sa estad, wala kang karapatang kausapin ako. Di ko maintindihan ang ingay mo. Ikaw, Wen Gigi, anong pagpapanggap na mayaman? Karapat dapat ako, maging mataas sa harap. Ayaw mo. Tiisin mo. Wen Gigi, magsalita ka ng maayos. Iabot mo sa akin. Ayoko. Talagang ayoko. Pwede. Hintayin mo ang sulat ng abogado. Ganon na lang sila umalis. Wala talaga silang pake. Kanina umalis ka lang bigla. Hindi ka ba natakot na sila? Ikalat online ang mga yun. May intindihan na ng lahat relasyon natin. Alam nila? E di hayaan, wala namang dapat itago. Pero magkapatid tayo. Pero hindi ka talaga nakarehistro sa pamilya Bo. Ano ibig mong sabihin? Noong amponin namin si Wen Zaizai, hindi namin inilagay sa rehistro ng pamilya Bo. Sa halip ay sa malapit na kaibigan namin inirehistro. Bakit? Ayaw ng lolo ko. Eh di magpakasal na tayo. Ganun ka ba nagmamadali? Hindi naman talaga. Kung mag-aasawa man ako, sa edad 30 pa gusto ko pang mag-enjoy sa buhay. Wiwi. 20 taong gulang ka pa lang. Nga. Ako ngayon si Wen Zaizai. Pagdating ko sa 34 ka na. Kaya ikaw para matandang nagpapanatili sa akin. Alagaan mo ng mabuti ako. Sisiguraduhin kong pahalagahan ka. Siyempre, ako ang sweet little asawa mo eh. Saan mo natutunan tong mga to? Sa may akdamis. Hay, magsisimula na ang pelikula. Tara na tayo. CJ, Hindi ako sumali dati, mas mahaba ang buhok ko noon. hintayin mo ako. Totoo bang sa kapatid mo? Anong pakialam mo? Naipadala mo na ba? Di mo tinignan? Siyempre tiningnan ko. Baka takasan mo pa. Yang maliit na halaga yan. Wen Gigi, pinagkakasya ko ang lahat para sa'yo, ni hindi mo tiningnan. Naloloko mo ko no? Masaya ka sa kalagayan ko? Alam kong, nitong mga araw na to, hirap na hirap ka. Ikaw, Pag alam kong nahihirapan ka, masaya ako. utang. Umalis ka. Teka muna. Kapag sinaktan mo ang tao ko, babawi ako. Ang tapang mo ah. Ayaw talagang mapatalo. Siyempre, di ko hahayaang apihin ang tao.
Wei. May emergency ako. Kanina lang tumawag ang team sa'yo. Sige na kuya, di kita tatanungin. Magtrabaho ka na. CJ. Pasensya na. Di kita masasamahan. Hay. Sa posisyon mong yan, talagang magkakalayo tayo palagi. Nanay, tatay. Zize, halika. Nasaan kuya mo? May trabaho siya kaya umalis na. Ganyan talaga ang utos ng militar, hindi pwedeng suwayin. Alam ko, nag-aalala lang ako sa kanya. Haha, huwag kayong mag-alala. Wala namang mangyayaring masama. Hoy nanay, tatay. May lakad kayo, di ba? Bakit ang aga niyong nakauwi? Di naman namin masabing, ginawa naming dahilan para kay Yanchen. May gustong pag-usapan sa'yo ang mga magulang mo. Ano iyon? Zize, may gusto ka na bang tao? Ba't ganyan? Bigla mo tong tinatanong. Baka may nahalata sila? Nag-aalala lang ang papa mo. Kung may komunikasyon ka pa kay Yanchen. Huwag kang mag-alala, papa. Hindi na ako bulag ngayon. Gigi. Gusto naming sabihin ni Mama, kahit sino pa ang gusto mo, sumasang-ayon kami ni Mama. Basta mabuti ang ugali, at mag-create ng maayos sa'yo. Malinaw na ba ang palatandaan ko? Kaya, kung may gusto ka ng tao, pwede mo siyang iwi. Sabihin mo na kay Yanchen. CJ. Sige na nga. Ano nang gulo sa baba? Ang ingay naman. Nanggulo ang mga G dahil sa kasal. Nagsabi ng dowry. Tapos na ang usapan. Ayaw talaga ng pagkansela. Nandito ba ang magulang ni Jill? Nagkakagulo na. Haze, sabihin ni tita huwag kang bababa. Wala akong magagawa dito. Gigi. Ang nangyayari kay Kuya Yanchen, kumusta na ba? Wala lang. Bigyan mo ako ng istorya. Isulat mo na naging matagumpay ako. Totoo ba kayo? Pakilinis naman ang image ko bilang kontrabida. Huwag kang mag-alala, aayusin ko. Umalis na ang mga G. Ano ang nangyari? Hindi papayag ang mga G sa pagkansela ng kasal. Bakit andyan ka pala? When Gigi, anong klaseng ugali to? Nagtanong lang naman ako. Naku lolobo, tingnan mo siya. Tama na. Tama na. Magkasama kayong lumaki. Ano ba ang away nyo? Medyo mahigpit ako dati sa'yo. Totoo pala, praktikal ang lahat. Kung wala pa ring silbi ako, when size na puro gulo lang, hindi hihingi ng tawad si Lolo Bo. Ayos lang po, Lolo. Naiintindihan ko. Ang usapin nyo ni Yanchen, bahala na kayong mga bata dyan. Aray, pupuntahan ko ulit ang mga G. Salamat po, tatay. Wala yon, anak. Congrats sa successful na performance. Boss, may emergency mission. Tara na. Malapit nang magsimula ang show ni Weiwei. Bakit ka nagtatago dito? 5 araw na hindi siya nagre-reply sa akin. Huwag masyadong mag-alala. Baka busy sa misyon. Itatago pa rin natin kay Saisi. Ayon sa doktor, baka hindi na magising si Yanchen. Kahit magising man siya, hindi makakalakad. Ang buhay niya ay mananatili na sa maliit na mundo. Hindi dapat maging responsibilidad ni Gigi ito. Ayaw din ni Yanchen na makita siya ni Gigi sa ganitong kalagayan. Pag-usapan natin kapag nagising na siya. Kung sakaling hindi siya magising, Hayaan na lang nating si Gigi maghanap ng maasahang lalaki. anak kong Yanchen. Paano mo nasabi yon? Tama na. Mas mabuti ng buhay siya kaysa wala na. Siyam na araw na. Boy Yanchen, anong ginagawa mo? Kung hindi ka pa sasagot, iiwan na kita. Gigi. Nakikita kong umiiyak ang tita araw-araw. May problema ba? Ngayon tahimik na ang pamilya. Halo, Gigi. Nanlulumay ang pakiramdam sa bahay. Araw-araw na lang umiiyak ang tita. Parang may namatay na kung umiyak. Array. SSSs. Sampailan ko bibig ko. natanong mo ba ang nanay ko? Oo, naitanong ko na. Sabi ni tita aksidente daw. Luma niyang sugat bumalik.
Hindi naman mahina't iyakin si Nan. At malapit nang gumaling ang sugat. Baka may nangyari kay Buyanchen. Tatawagan ko si Mama. Tumawag si Zaizi. Ano nang gagawin ko? Kapag sinagot ko, maiiyak talaga ako sigurado. Halo? Si Gigi. Tay, nasaan si Mama? Wala siya dito. Anong kailangan mo? Tay, okay lang ba sugat ni Mama? Ayos lang yun. Aalagaan mo sarili mo. May tinatago ba kayo sakit? Wala naman. Huwag ka mag-overthink. Tay, may nangyari ba kay Kuya? Ha? Wala naman. Ingatan mo sarili mo ha. Pagbutihin mo tour mo. Tay, dapat sana tinanong kung bakit ko natanong. Pero hindi mo nga tinanong. Ibig sabihin alam nyo na lahat. May sikreto kayo sa kinyo. Halo, Tay. Halo. Masyadong matalino si Gigi. Halo. Chen. Uuwi na agad ako. Anong nangyari, Weiwei? Anong nangyari, Weiwei? May 4 ka pang pagtatanghal. Ang makakapagpasakit ng puso ni Mama ng ganito. Ako lang at si Buyanche. Wala naman akong problema. Kaya malamang, hindi, wag kang mag-isip ng basta. May nangyari sa pamilya ko. Pinagtatakpan nila ako. Ay, book ko na ang ticket mo. CJ. Nawawala na talaga. Binibini, hindi maganda ang timing ng pagbalik mo. Si Mr. Bo at ang Mrs. ay bumalik sa probinsya para sa ritual. Ano? Pinagtatakpan nila ako. Yanchen. Sobrang sensitibo talaga. Naramdaman niyang may nangyari sa'yo. Tumigil sa Europe tour. Umuwi na. Hindi ka na dapat matulog ng ganito. Gumalaw ang kamay ni Yanchen. Tawagin mo ang doktor. Magigising na ang pasyente. Salamat. Salamat. Abalasa. Abala sa 11 araw na hindi nakasagot sa akin. Sabi niya nagdadabog ako. Sabi ni AC Yanchen, kapag maayos ang pahinga, may pag-asa pang gumaling ang mga binti. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Makakahanap tayo ng paraan. Nanay. Okay lang ako. Kailangan pa ba nating itago kay... Hindi naman pwedeng. Ipilit siyang makipagrelasyon sa may kapansanan. Sabi niya nag-inarte ako. Ngayon tumigil na ang G-family. Hindi ako pagbintangan ni Kuya. May tinatago sa akin ang mga magulang ko. Biglang nagbitiw ang G-family sa kasal. May problema talaga dito. Kailangan kong kausapin si Jill. J-Luo, nasaan si Buyanchen? Hindi ko alam. Alam mo sigurado, hindi mo sasayangin ang kasal. Naipadala na ang mga imbitasyon. Ngayon ayaw nyo na sa anak ko, ano na lang sasabihin ng mga tao? Kaibigang G, paulit-ulit kang nagkakagulo. Hindi na ito matatagalan. Nakahihiya sa parehong pamilya. Tama na ang drama. Wala namang masama sa ginawa namin. Bakit ka umiiyak? Dapat pakasalan ni Buyanchen si Lulu. Handa kaming tanggapin. Handa ka bang magpakasal? Ano ang ibig mong sabihin? Malubha ang naging sugat ni Yanchen sa misyon. Sabi ng doktor, baka hindi na siya gumising at magkakaroon ng permanenteng kapansanan. Ito, Wen Zai Zai, may itatanong ako. Ano, kung mahal mo ang isang tao, pero nagkaroon siya ng kapansanan, matatanggap mo ba siya? Si Buyanchen ang tinutukoy mo. Ano nang nangyari sa kanya? Sabihin mo sa akin. Ano nang problema niya? Nangako ako kay Tita Fu na magiging lihim ito. Anong lihim na dapat itago? Kung hindi dahil may nangyari sa kanya, di mo sasayangin ang kasal. Alam mo ba kung nasaan siya? Wala akong sasabihin. CJ, ako na ang mag-imbestiga. Wen Zaizi, kung maging pilay man siya, tatanggapin mo pa ba siya? Nakita ko na siya. Sobrang sama ng mga sugat niya. Kaya mo binasura ang kasal. Jilo, sasabihin ko kahit na ang Bo family ang unang umatras, hindi mo karespe-respeto para sa kanya. Siya ay sundalo. Kahit may mangyari man sa kanya, lahat yun ay para sa mga katulad natin. Maganda lang ang salita. Dapat nasa realidad tayo. Bayani siya. Hindi kita pababayaan, siraan siya.
Weiwei. Naging duwag na ako. Bakit ka nandito? Tao Weiwei, sinasagot kita. Nagpaplano ka ba? Layuan ako. Tama ako kung tahimik ka. Nabali raw ang binti ko, sabi ng doktor. Ayaw mo na ba sa akin? Nabali ang buto ko. Hindi na ako makakatayo ng tuwi. Himala na nabubuhay pa ako. Tatanungin ulit kita. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Hindi ko maibibigay ang buong sarili ko. Boyanshe. Kung itatakwil mo ako, guguluhin ko ang buong angkan mo. Mas malala pa sa dati kay Wensaizi. Alam mo ba? Nung bata ako, ako'y nakita ng direktor sa gitna ng niebe. Kaya tinawag niya akong Xiao Bai. Masakit ang buhay ko sa ampunan. Akala nila mahina ako. Kaya ako inaapi. Lagi kong iniisip. Sana may magulang ako. Kung may magulang ako, hindi sana ako pinangalan ng aso. Pangalan ng hayop. Kung may magulang ako, hindi nila ako apihin. Pero wala eh. Itinakwil na ako noon pa. Kaya napupuot ako sa mga nagtatak. Kung mamimili ako ng lalaki, siguradong hindi ako iiwan. Pasensya na. Duwag talaga ako. Hindi ka mahina. Isa kang bayani. Ang tap. Kaya para sa akin, maging matapang ka ulit. Natatakot akong hindi ka na makabangon. Pero mas natatakot akong iwan mo ako. Sobrang swerte kung buhay kang nakabalik. Alis na tayo, huwag na natin silang istorbohin. Ayokong iwan ka. 13 taon kong pinaghirapang lumapit sa'yo. Paano ko magagawa yon? Hindi ko lang kayang kumbinsihin ang sarili ko. Tulad noong bata pa ako, mahina ang loob ko. Boyanshen. Mahal kita. Kahit anuman ang itsura mo. Okay lang basta nakauwi ka na, Yanchen. Magkasama na pala kayo. Kaya pala dati mo pinangalan sa iba si Gigi. May tinago ka palang plano. Hindi ko inakalang ikaw pa ang makakasalo ni Yanchen. Madali lang kasi si kuya. Ang hirap paniwalaan ng mga nangyayari ngayon. Kuya. Si Wenjiji to. Yung supladang Wenjiji, ngayon naging tao Weiwei na lang. Tapos naging kayo pa ni Kuya Yanchen. Kuya Yanchen, ano bang nakita mo sa kanya? Moer. Buti na lang hindi iniwan ni Gigi si Yanchen. Naiinis ako kapag ito'y napag-uusapan. Si Jiluo ang unang tumakas ng magkagulo si Kuya Yanchen. Huwag na natin siyang banggitin. Yanchen, nag-uwi ako ng world-class na orthopedic surgeon mula abroad. Bukas sila darating dito. Subukan natin kahit anong mangyari. Oo nga Kuya Yanchen, advanced na ang medisina ngayon. Huwag kang mag-alala, gagaling ka. Ihahatid na kita sa lakad. Maaga pa tayong matulog. Saan ako matutulog? Pasensya na, ang aming Weiwei. Alam mo ba? Sobrang miss na miss kita nitong mga nakaraang araw. Madami na tayong oras magkasama. Aalis ka na ba? Wala na akong silbi sa team sa kalagayan kong ito. Mabuti na rin ang pag-alis. Ako na ang hahawak sa Bow Corporation. Pinapayuhan na rin ako ni tatay na umalis. Akala ko magiging hit tayo habang buhay. Hindi, magkasama na tayo palagi simula ngayon. Hindi kita iiwan. Kuya Zupi, Weiwei, sabi ni Ate Chen. Sa susunod na 6 na buwan di ka magtator. gusto kong maglaan ng oras sa pamilya ko. Usap tayo. Bakit mo ako tinitigan? Siya yung lalaking gusto mo.
Taong may kapansanan. Hindi pa lang siya lubos na gumagaling. Nagsinungaling ka pa sa akin. Ate Chen, nagsabi sa akin lahat. Pinabayaan mo pa career mo dahil sa kanya. Di ko inakalang ganito kakabaliw sa pag-ibig. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Wey. Gusto kong maliwanagan ka sa kinabukasan mo. Mabubuhay ka ba sa may kapansanan at magpagulong-gulong habang buhay? O pipiliin mo ang mas maliwanag na mundo? Maging respeto ka naman sa salita. Wey, tunay ko lang iniisip ang kapakanan mo. Mas mabuti pang ako na lang ang pipiliin mo. Pag-isipan mong mabuti. Dapat tayong umakyat sa taas ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit dikit. Zupei, ang totoo mo talaga. Kapag may dalawang opsyon sa harap, laging ang makakabuti sa'yo ang pipiliin. Pero iba ako. Iba rin si Boyanche. Huwag mo akong turuan ng mga prinsipyo mo. Vivi, talagang para sa kabutihan mo ito. Kagaya ka ni Jilo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mga taong makasarili at mapagpanggap kayong dalawa. Kung interesado ka sa kanya, maipakikilala kita sa kanya. Pero, kung babastusin mo pa si Boyanchen dito, di na kita makakasama pa. Ayaw mong makinig sa payo. Narinig niya lahat. Tao Vivi, ang babaw mo. Sinusumbatan kita sa panlalait mo. Kuya, umuwi na tayo. Bakit ka umiyak kanina? Minaliit ka niya. Di ko yun pinapansin. Pero ako, nasasaktan ako. Naaawa ako sa'yo. Huwag magmadali. Sabihin mo, hindi ba tama ako? Alam kong makakabangon ka ulit. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Anong sakripisyo? Anong ginagawa mo? Pakasa na tayo. Vina, Alainan, hindi kaya masyadong mabilis ito. isang dekada na. Mabilis pa ba yun? Pagkatapos ng 3 araw, ako na ang mamamahala sa Bobru. Ipapahayag ni Papa ang relasyon natin sa reception. Alam na ni Papa ang tungkol sa atin. Alam ng lahat na mahal ko si Vina Tao. Narinig mo naman sa sala nung araw na yon. Galit pa si Lolo dahil wala akong ambisyon. Nitong mga nakaraang araw, itinatago ko pa sa kanila. Pero alam na pala nila. Pero may isang bagagang dapat malaman mo. Kailangan kong sabihin. Ano iyon? Huwag mo nang tawagin kuya si Zupei. Bakit naman, kuya? Nagsiselos ka? Lanan. Ako lang ang kuya mo. CJ, ikaw lang ang kuya ko. Mali ang nota na to. Nako, pwedeng dahan-dahan lang. Moer. Ikaw mismo nagsabi na gusto mong matutong magpiano. Normal lang na masaktan pagpalpak. Tsaka, libreng tinuturuan ka ng world-class na pianist. Kaya ko namang kumuha ng piano teacher. Pero hindi mo ako kayang bayaran. Sino ang may gustong magturo sa isang estudyanteng tulad mong hindi marunong? Kung hindi lang dahil sa pagiging magkakilala natin noong bata pa, sinong maglalaan ng oras para sa... Eh di hindi na lang ako mag-aaral. Sinabi mong bukas, sa handaan para kay Kuya Yanchen, magpe-perform ka ng piano. Ngayon sisuko ka na lang, nakakakahiya. Mag-aral. Seryoso akong mag-aaral. Aral. Kuya, tulungan mo akong ibaba ang zipper. Kinakabahan ka ba? Marami na akong napagdaanan. Ako ang kinakabahan. Ikaw pa ang kinabahan. Hindi naman ako Diyos. Tama, isang ordinaryong lalaki lang siya. Nasasaktan at nagdududa sa sarili. Nalulungkot din paminsan. Pero simula pa lang, tratong bida na siya sa buhay ko. Anong iniisip mo? Tara na. Yanchen, gumaling na ang binti mo. Hindi ba't sabi ng doktor hindi gagaling? Tita, ang binti ni Kuya, muntik na talagang hindi gumaling. Buti na lang si Kuya Jinyan. Patuloy na naghanap ng doktor para kay Kuya. Sa loob ng 3 buwan, si Kuya ay nagsikap para makarecover. Kaya nakabangon siya muli. Buti naman at gumaling. Eh ikaw at si Luor. Tita, noong lumpo pa si Kuya, mas naintindihan ni Ate Lolo, kusang inurong ang kasal. Pero dahil nasaktan si Kuya, hindi ka namin matatanggal sa pamilyang. Ikaw na hamak na babae. Sino pinariringgan mo? Hindi na ba pwedeng magsabi ng totoo? Si Ate G. Lua pala ito. More. Ate G. Lua. Noong nasaktan si Kuya Yanchen, ang bilis mong umalis. Ngayon babalik ka ng nagmamadali. Narito kami para sa succession party ni Yanchen. Huwag na kayong makipagtalo. Pasok na tayo. Lalong nakakainis ang pamilyang ito. Amin niyang inurong ang kasal. Hindi natin sila masisisi. Si Kuya Yanchen ang unang nag-iwan kay Ate G. Lua.
Si Kuya Yanchen nga ang unang nagpawalang bisa sa kasunduan, pero ang mga ginawa ng pamilya G, hindi naman katanggap-tanggap sa mata ng publiko. Dati ay patuloy na nanggugulo, ngayong may nangyari kay Kuya Yanchen, kumuha ng maraming kontrata at tumakas na. Talagang makasarilit si Kim sa kapangyarihan. Huwag na nating pag-usapan pa yan. Pasok na tayo. Presidente Bo, napakagaling mong pinalaki ang anak mo. Yan Chen, bagong humawak sa pamilya, marami ka pang dapat matutunan. Nagbibiro ka. Sino ba ang hindi nakakaalam? Napakahusay ni Yanchen. Yan Chen, mauna ka na. Naghihintay pa si Lolo doon. Masyado kang mapagpitagan. GG. Paano kung magkamali ako sa pagtugtog? Ang mga narito, karamihan ay hindi marunong sa piano. Totoo nga. Si Lolo naman ay hindi rin nakakaintindi. Moer, nang lalait ka ba kay Lolo? Si Lolo naman ay nagkukunwari lang. Kapatid na Bo, malaking pagbati, ha ha ha. Salamat. Nagiging maayos si Yan Chen. Labis akong natutuwa, masaya rin si Luo Luo. Ang pamilya Bo ay lalong uunlad sa pamumuno ni Yan. Subalit, hindi na bata si Yan Chen. Alam ng lahat sa negosyo. Si Yan Chen at ang aming pamilya. Totoong hindi na bata si Yan Chen. Nakapag-ayos na ako ng kasal para sa kanya, nakapagpas siya na. Si Gigi, pumunta ka rito sandali. Kuya G, alam mo namang, nagmamahalan sina Yan Chen at Gigi. Magkapatid sila sa turing. Alam naman ng lahat, ampo namin si Gigi. Ang kanyang papeles, hindi nakapangalan sa amin. Kahit nasa pamilya tayo, anong magagawa natin? Moderno na ang panahon ngayon. Basta nagmamahalan sila. Noon pa man kayo ang paulit-ulit na nagsasab na si Luo naming ang tunay na bagay sa perpektong manuga. Ngunit nang si Wen Zizai ay maging si Tao Wei, bigla nyo kaming tinalikuran. Aminado kaming may pagkukulang. Ngunit ang pagtakwil kay Yan Chen, galing mismo sa inyo kung hindi dahil kay Zizai. Sa nakaraang 3 buwan, paano magkakamotibasyon si Yan Chen na magrehabilitasyon? Kuya G, noong ay po terminate ninyo ang kasal, ang babasag ng salita ninyo. Kung magpupumilit ka pa, ipapakita ko na ang umalis na tayo. Sana'y maging masaya ka. Ang totoo sa angka ng Jay. Si Lolo G lang talaga ang makulit at pasaway. Galing sa kalsada eh. Ma, huwag mo silang pansinin. Ipakilala ko sa inyo, ito si Wen Gigi, na kilala rin bilang Tao Weiwei, ang kasintahan ni Yan Chen. At bagong reyna ng aming angkan. Weiwei. Anong iniisip mo? Bakit tahimik ka? Tao Weiwei. Sagutin mo ako. Naisip ko lang, noon pa may tanong ako sa'yo. Kailangan ba talaga si Jilo? Akala ko kasi wala ka na, kaya kahit sino na lang, para bigyan ng kalayaan sa pagpili ng mapapangasawa. Kaya isinakripisyo mo sarili mo. Pero kung hindi naman pala, Eh di, naalala ko tinanong kita ng isang bagago. Di ba ako pwede? hindi. Kaya ngayon, pwede na ba ako? Pwede.